Ilang araw mga kabugtaw. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo at dito na rin sa Pilipinas, naalala ko yung sine nung 1997, yung pamagat ay "Wag the Dog." No? Actually, "Wag the Dog" is a political term kasi usually yung aso, di ba, yung buntot nila ang nagwawag, ano, gumaganon. Pero sa "Wag the Dog", hawakan mo yung buntot at saka yung aso ang iiwag mo, ganon, siya yung paggalawin mo, no? It's a political term meaning to create distraction. Ang sine kasi noon starring Dustin Hoffman at Robert De Niro, yung presidente ng United States of America ay nasangkot sa sex scandal, no? He made advances to an intern ata sa White House. Para ma-divert yung attention sa sex scandal ng presidente, kumuha sila ng isang movie producer tsaka spin doctor tsaka movie director na gumawa ng senaryo ng giyera sa Balkan, no, para ma-distract yung issue sa giyera kaysa doon sa sex scandal ng presidente ng Estados Unidos. Medyo prophetic yung movie kasi 1 month after, ah, pumutok yung Monica Lewinsky scandal. Oh. At ayaw ako kung by coincidence, that year, the same year, 1997, no, and the US was involved in the bombing of Al-Shifa Pharmaceutical dun sa Sudan. Then 1998, during the impeachment trial of Bill Clinton, America bombed Iraq. No? Tapos yung pumutok yung Kosovo War, saka yung giyera sa Yugoslavia. Marami nagsasabi daw yun ay ginawa ng Amerikano to distract the issue from the sex scandal of Bill Clinton. Wala silang pakialam sa buhay, no? Maraming mga hundreds of thousands namatay sa bombing sa mga giyera na yun. Pero wala silang pakialam. Parang ganon din ngayon si Trump. Kasi yun nga, pumutok na yung Epstein files. May mga kumakalat sa mga dark web na binlockmail daw ni Netanyahu si Trump na pag di mo ginyera yung Iran, ilalabas yung Epstein files. Alam naman ni Trump, napaliwanag ko yan sa nung nakaraan, damn if you do, damn if you don't. Kasi pag binumbay yung Iran, ay maraming US bases na kapalibot doon. Sigurado bubombahin ng Iran din yun. At if the body of American servicemen start coming home, nako, patay si Trump dyan. For sure, talo siya sa midterm election. For sure, impeach siya. For sure, kulong pa siya. No? Pag natalo pa rin siya sa Senate. No? Yeah. So, at saka ngayon, pero hindi pa tapos yung drama dyan sa Iran. Sigurado, malamang puputok at puputok yan kasi matindi yung presyon ng Israel, part ng plano nila for the i-reach Israel for the greater Israel, no? Dito naman sa Pilipinas, siyempre pumutok na yung corruption scandal, yung flood control scandal. Ano bang mga wag the dog scenario nila dito? Isa na ito yung China, no? Dahil sa sinimulan doon ni King Koy Tariela, nag-react ang Chinese Embassy. Ngayon, bastos pa raw ang Chinese Embassy. At saka, pinapalaki. Halos araw-araw lumalabas sa balita. For sure, may spin doctor yan. Kasi itong, may mga kilala akong spin doctors. They are paid sa tens of millions, hundreds of millions ng mga politiko para pumatay o bumuhay ng kwento. Actually, doon ko natutunan mas mahal pala pumatay ng kwento kasi kaysa bumuhay ng kwento. Bubuhay ka ng kwento, dalawa, tatlo, bigyan mo, buhay na. Pagpapatay ka ng kwento, dami mo kailangan na bigyan. Tapos ang gulo pa yan. Pwede kang palabasin masama o mabuti ng mga spin doctor. Ang binabayaran nila dyan, mga editor, mga desk editor sa TV, radyo, dyaryo, no? Ganun yung target nila dyan, no? So ito na naman China. At saka alam na kasi nila na may ano na very effective yung anti-China campaign nila dahil nga hindi alam ng Pilipino yung issue at emotional yung Pilipino, hindi critical mag-isip. Kaya naniniwala, sabihin lang atin to, no? Ilang beses ko na sinabi, nobody owns the sea because
of the doctrine that the sea is the common heritage of mankind. Pati si Kiko Pangilinan kung ano-ano sinasabi na according to the international law, atin daw yung Kalayaan Island Group. Tinanong siya ni Sas, saang law, site? Hindi naman ma-site. No? At ang pinakaabangan ngayon ay itong debate ni Marcoleta at saka ni Carpio. Kaya lang si Carpio maingat, may mga kondisyones siya, dapat wala, sabi ni Marcoleta. No? Uh, uh, dapat daw uh, hanapin pa yung mga binabayaran ng China dito sa Pilipinas. Eh, yung anak niya binabayaran din ng China do 10 taon na nagtutulong doon sa Beijing. No? So, marami. Yung wag the dog scenario nila, yung kay Atong Ang, gusto rin palakihin, no? Parang hindi nag-take off kasi hindi mahanap si Atong Ang. Yung pumutok yung kay Saldico, no? Yun, pilit na patay, pero mabuti na lang may social media kaya hindi talaga mapipigilan. They try to suppress it, kaso dito, kaso doon. So, wala rin. Mahirap kontrolin ang social media. Medyo delikado lang tong sitwasyon ng Wagdado kasi tulad ng ginawa ng Amerika, wala silang pakialam sa buhay. Bomba dito, bomba doon. Actually, nung panahon ni Marcos Sr., ganun din eh. No, nung medyo tagilid na siya, kasi nakilala ko sa intelligence no, na sila doon tagatapon ng granada sa sa mga nagrarally, bombings dito, bombings doon. No? So delikado lang kasi yung collateral damage, yung casualty para lang mapagtakpan yung issue nila. Napakadelikadong gawain itong wag the dog, no? At sana ang Pilipino maging critical, mag-isip, no? Suriin, kilatisin talaga ang issue. Tingnan kung ano yung mga diversion na ginagawa nila para mailihis ang atensyon ng mga tao sa tunay na issue, yung issue ng corruption. Saka ito pa ngayon, medyo ewan ko kung totoo yung balita na may terminal colon cancer daw si BBM. At saka ewan ko rin kung totoo yung balita na umalis na raw siya ng Pilipinas para magpagamot. Kung saan man siya ngayon ay hindi natin alam. Sana may isagot ng palasyo kasi nasa konstitusyon natin yan eh. Na dapat ano mo, hindi ko lang ma-cite yung specific provision na yung kalusugan ng Pangulo has to be made public. The crafters of the 1987 Constitution so to it na mailagay yan kasi nung panahon ni Marcos Sr., terminal na pala siya, may sakit na pala siya, tinatago-tago lang yung sakit niya. Kaya dapat malaman rin ng taong bayan kung ano ba talaga ang karamdaman ni Bongbong Marcos at kung talagang nasaan siya. No? Inoperahan ba siya? At saka kung inoperahan siya kasi may nakita nga may colostomy bag siya eh. Kung unconscious siya, sino yung caretaker, sino yung acting president ng Pilipinas. Maraming kailangan sagutin. Pero yung gusto ko talaga malaman kung nasaan talaga si Marcos ngayon. Dahil dyan sa kalagayan ng kalusugan niya, sigurado ko, ang mga operator niya, may wag the dog operation na naman yan. Kung ano man, abangan natin at mag-ingat tayo.